At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malaking balita ang umabot sa ating mga telebisyon ngayong araw. Inaprubahan na ng Korte Suprema ang warrant of arrest laban kay President Coutinho Norte Jr. Dahil dito, isang controversial na hakbang ang inilunsad ng pamahalaan kung saan si Vice President Sara Duterte ay personal na sumama sa mga otoridad upang damputin ng Pangulo ng Bansa. Ayon sa mga impormasyon na ating nakalap, ang kautosan ng Korte ay nag-ugat sa isang serye ng mga kasong isinampa laban kay PBBM kaugnay sa mga aligasyon ng iligal na aktibidad noong panahon ng kanyang administrasyon. Bagamat ilang beses nang itinanggi ng Pangulo ang mga akusasyong ito, ang desisyon ng Korte Suprema ay nanatiling pabor sa mga nasasaktan. Si Vice President Sara Duterte na kasalukuyan nagsisilbing pangalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno ay nakikiisa sa operasyon at sumama sa miyembro ng PNP upang tiyakin ang implementasyon ng warrant of arrest. Ayon sa ilang ulat, ang hakbang na ito ay isang pambihirang pagkakataon na may kasamang mga panganib. Ngunit tinutukoy ng Vice Presidente na ito ay bahagi ng kanyang tungkulin sa ilalim ng batas. Ayon sa mga eksperto sa batas, isang mahigpit na desisyon nito na maaaring magdulot ng malalim na epekto sa politika at sa buong bansa. Sinabi ng mga legal na eksperto na ang warrant of arrest ay based sa mga dokumentong ebidensya ng kasong isinampa laban kay PBBM. Ngunit ito rin ay maaaring magdulot ng tensyon sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga diskusyon at debate sa kalsada at sa social media tungkol sa hakbang na ito ng Korte Suprema at ng administrasyon. May mga nagtatanggol kay President Marcos habang may mga nagsasabing ito na ang tamang panahon para itama ang mga maling nangyari sa nakaraan. Ang mga susunod na araw ay tiyak na magdadala ng mas marami pang katanungan sa mga pagbabago sa ating politika. Tinututukan natin ang kasalukuyang sitwasyon at ang magiging epekto nito sa buong bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. So, eto yung mga inano na natin, dapat tutukan natin mga palangga. Yung, what do you call it? Yung pagdating sa May 7. O ilang araw na lang? 3 araw na lang ba? Yeah, 3 days na lang. Ngayon, mga kababayan, baka makalimutan natin, sino to si Mekos-Mekos na ito? Ba, excited na kayo? Tignan ko lang kung mayroon pa tayong dapat, dapat, pag-usapan dito. Alright. So, ngayong araw na ito, ibubukelan natin kung sino si Mekos-Mekos. Kagabi, sabi ko sa inyo, ginagapang ito si Morales na wag na lang umattend sa May 7. It's either ino-offeran o gugurgurin. Dalawa lang naman yan eh. O-offeran ka o gugurgurin ka. Pag ino-offeran ka, patibong yan. And I hope, Mr. Sir, kung narinig mo ko, pag inoperan ka, magtitiwala ka pa sa mga bangag na yan, baka ikaw pa ngayon ang baliktarin. O ito si Morales mukhang pera. Alam mo, kaya ini-intercept, kaya inaano natin ngayon, kapag ini-intercept na natin yung mga evil na nilang plano. Okay, sige nga, ikaw, Cotton Fin, from Texas, Palangga. O-operan ka ni Liza ng something. Maniniwala ka ba? Bakit sila mag-offer in the first place? Kasi takot sila na lumubog na ang bangka ng mga ahas. And now, first time here, in this channel, I don't know kung may nag-discuss na, mga kababayan, kaya pala tahimik itong Volunteers Against Crime and Corruption. Ano ba yan? Volunteers Against Crime and Corruption. Dapat yan katuwang natin sila, mga kababayan. Dapat sila ay katuwang ng bayan na nandiyan para tayo ay tulungan. Diba? Yung mga simple nga lang, hindi naman ganun kabigat na mga crime. Laging nandiyan si Arsenio Boy Evangelista. Sino si Teka muna, ano ba tong Volunteers Against Crime and Corruption? Diba? Nag-start yan doon sa Visconde Massacre dahil kay si Lauro Visconde, diba? At saka sila Dante Jimenez, nawala na sila. Ngayon, ang nagmana na lang ngayon, itong si si Arsenio Boy Evangelista na kung saan yung kanyang anak ay sinunog. Ano ba yung anak niya? Bigyan ko lang kayo ng history. Yung anak nito ng ano ba siya? Tingnan natin yung kanyang dito about. Okay.
Okay, ito, list of officers and board members of trustees. So itong ano na to, itong volunteers against crime and corruption mga palangga. Kaya nandyan ngayon si Arsenio Boy Evangelista na tahimik na wala tayong naririnig. Actually, pinapanood ko, naawang-awa ako sa kanya dahil yung anak niyan ay biktima ng isang malaking crime. Ang anak niya ay nagbibenta ng kotse. Yung anak na nagbibenta ng kotse, sinamahan yung sumunog sa kanya para mag-drive test. Hindi na nakabalik yung anak niya, sinunog ng bonggang-bongga. Sunog na sunog. Kaya nga si Arsenio Boy Evangelista nandyan ngayon sa sa Volunteers Against Crime and Corruption. Pero wala tayong naririnig. Kaya pala tayo walang naririnig. Baka binusog na rin ni Lisa. Mr. Boy Evangelista, San Pedro, Cory Quirino, Chairwoman, Attorney Obidoza, Treasurer Abilo. At ngayon, napag-alaman ko, base sa ating research mga palangga, ang isa sa sekretary ng Volunteers Against Crime and Corruption mga palangga ay si James Kumar. Wow! Sino ito? Ito na ba siya si Mekos Mekos? Okay, so ginugol natin, sinearch natin kung sino ito si James Kumar, although may mga information na nakakarating. Imagine mo, secretary siya ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kaya pala no wonder tahimik ang mga taga-VACC. Mr. Arsenio Evangelista, sa ngalan ng anak mong tinustado ng mga kriminal, ginornog, nagbuwis ng buhay ang anak mo, dahil sa mga kriminal na ito, umiiyak ka sa national TV, nakikipaglaban ka sa hustisya. Bakit tahimik ka dito? Dahil ba si James Kumar ay front at dyan kasapi ng VACC? Yung pala, itong Kumar na ito mga palangga, isa siya sa donor ni Marcos Jr. noong 2022. So eto sa mga vloggers, ito ang himay-himay ninyo. Dahil ang daming overwhelming information. And now, tignan natin. Okay. So tignan natin dito sa pcij.org. Okay, who donated to Bongbong Marcos August 31, 2022. So sinearch natin kasi kagabi sabi ko I think itong si Mekos Mekos ay campaign donor. Yun ang nakarating sa atin. So true enough, siya ay nasa number of contributor. Okay, number contributor. Ang pangalan niya dito is contributor niya ay receipt number 25. Okay? 25 February 16, receipt number 25. Name of contributor is si Manjinder Kumar. Nagbigay ng 20 million pesos noong campaign donor ni Marcos Jr. Sino siya? Di ba sabi ko kagabi, napag-alaman natin ayon sa Putingas na may inuutusan si Lisa na gumagapang. Okay? Tandali lang. Baka maano tayo. Search lang natin ng bonggang-bongga to. Okay. Dali makita niyo. Okay. Medyo mahaba-haba kasi yung ating ating ngayon, vlog. Alright? So ngayon, napag-alaman ko base sa research na itong campaign donor ng 20 million noong 2022, ito nga siya si Mekos Mekos. Nagkamali kasi si Mekos Mekos kasi yung anuhan niya, isa sa mga ginagapang nila si Lisa ay insan ko. Baka naman insan, di ba yun yung ng Mekos Mekos, si insan, yung mga term nila. So ngayon, napag-alaman natin, ito palang Kumar. Kumar, ayon sa ating source, sa ating puting ahas, ay, yun nga, sinearch ko, sabi sa akin, Miss Marlicat, i-google mo yung VACC na yan. Kaya tahimik ang VACC kasi nga yung Kumar ay secretary. At sino yan? Kasabwat ni Lisa sa kanilang mga transaksyon, mga palangga. So ang founder ng VACC, again, ay si Dante Jimenez na nawala na nga. Na pinaglalaban nila itong crime and corruption. Diba? Sayang naman ang buwis ng buhay nung kapatid ni Dante Jimenez na ginorgor ng mga sindikato. Okay? Ginorgor ng sindikato at si Visconde, yung ang kanyang pamilya, di ba? Pero sa more on si Dante Jimenez talaga ang, very visible dito. So ngayon balikan natin.
Kagabi, sabi ko, may nagmekos-mekos. Ngayon may pangalan na si Mekos-Mekos. Ayon sa ating impormasyon, itong si Mekos-Mekos nga ay secretary sa VACC and true enough, nasa VACC siya. At ito ay BFF ni Lisa. Kaya may mga impormasyon na nakarating sa atin na ginagapang itong si Morales gumagamit ng mga tao para what? Para wag nang pumunta sa Senate hearing sa May 7. So, thank you sa lahat ng mga, mga nagsisend ng mga email, ng mga impormasyon. Kasi talagang, to palangga team effort natin to lahat. Kailangan natin panagutin, kailangan natin, mapaamin itong si Bangag. At kung hindi man siya mapaamin, tanggalin na sa kanyang unfit na pwesto dahil nakasalalay ang inyong mga kinabukasan. Kaya nga ito si Arsenio Boy Evangelista, nung pinanood ko siya, awang-awa ako dati, may napanood ako sa kanya na umiiyak siya. Pero sir, bakit katahimik? Dahil ba kasama niyo ang campaign donor ni Marcos Jr. na si Kumar? Ano pinaglalaban niyo? Crime and corruption, ito pinag-uusapan. Nag-umihaw. Humihaw ang loto, ang smuggling, ang kidnapping, lahat. Bakit kayo tahimik? Kaya pala dahil ang BFF ni Lisa na gumagapang na parang ahas, sekretary mismo ng VACC. Na NGO ito Hinahaluan nyo ng politika. Saan tatakbo ang Pilipino? Hindi na sila makatakbo sa DOJ, hindi sila makatakbo sa PIDEA, hindi sila makatakbo sa PNP. Hawak sila lahat ni Lisa. Saan kayo pupunta taong bayan? VACC sana, hingi tayo ng tulong. Pero nandyan ang kaibigan ni Lisa. Donor ni Kuting Jr. Sabi ko nga, maililink pa natin sa kidnapping doon kay kay distressed mother And this is all about Lisa, mga palangga. Kaya tayo may ganitong mga pag-uulat. Boljakin nyo, itong mga taga-VACC, bakit kayo kamo tahimik? Nabusog ba kayo? Butod ba kayo sa pera ng bayan? O baka pinanalo rin sila sa loto? I'm just asking. I'm not accusing, I'm just asking why tahimik kayo? What's the point of that NGO? Yan na nga lang dapat ang nilalapitan ng taong bayan. Ano yung NGO ninyo? Andyan si Kumar na nagbigay ng 20 million at ayon sa ating puting as, gumagapang din para hindi makarating itong si Morales sa May 7. See that, mga kababayan? Kailangan natin ng tulong ninyo, lahat kayo, maging kabahagi kayo nitong ating pinaglalaban. I-message nyo, i-email nyo sila. Googleable naman na tanan mga palangga. Kung sila ay may mikos-mikos, tayo mapag-google-google. Diba? Kung itong si Insan, napamikos-mikos, si Kumar, kita man mag-google-google. Google, diba? Atak-atakin nyo ng bongga-bongga ng email itong VACC. Sabi nyo sa tanong, bahala na kayo, matatalino naman kayo Narinig nyo naman kung ano pinaglalaban natin. Bakit kayo kamo tahimik? Nabusog na ba kayo ng baka mamaya loan better kayo? I'm just asking. Dahil si Lisa, kahit sino pwede niyang gawing loan better. Di ba? VACC, sayang naman ang mga pinagbuwis ng buhay ninyo. Ay ng buhay ng mga ninyo ng what do you call it? Ng inyong mga mahal sa buhay. Tapos ayaw niyo magsalita? Ano ito? Melquiades Robles, 30 million pala ang si Robles, alam niyo na yan. Na hindi naman pera niya yan. O balik gustong pag-usapan si Robles. Paano nagkaroon ng 30 million na pera si Robles? Galing ba yan sa mga sindikato? Tandaan nyo, nung namatay ang kanyang kapatid na si Jojo Robles, nang limos sila sa taong bayan. Kasama si Taning. Kinikilan kayo. Nanghingi si Robles at si Taning ng abuloy sa inyo para sa kapatid niya. Yung pala may 30 million na pang-donate kay Marcos Jr. So pag ginamit niyo ang utak niyo, ang neurons niyo, nakikita niyo na mga barong, mga scammer talaga, mga jutang genimis. Bakit nanghingi ng abuloy? Pwede ka naman, kaya pala nilang magbigay ng 30 million kay Kuting Jr. Yan, kaya napakaganda. Dahil kahit na pinipilit tayong gurgurin, kahit pinatumba nila ang aking Facebook na dalawa, si Lisa ang may pakana niyan. 1.1 million subscribers.
Pero sabi ko, what effect yun? Kasi the more na pinatutumba tayo, the more na binubusalan tayo, the more na dumadami tayo. Tingnan mo ngayon, mas lalong lumala ang nalalaman natin dahil kayo ay gising at gusto nyong malaman ang mga nangyayari sa Pilipinas at kahit na ipatumbay ng mga hangabels natin, katulad ng SMNI. Look at the Pilipinas nating mahal. My God, kakasimula lang ng channel nila but they have like 20,000 live viewers. Ano ang significance niyan, mga palangga? Ibig sabihin, ang tao uhaw na uhaw sa tamang impormasyon at pamamahayag. Bakit ang mga mainstream media hindi nagkakaganyan sila? Wala silang ganyang live viewers. Ibig sabihin, ayaw na ng Pilipino, ng majority sa traditional media. Okay? Ngayon, mga palangga, okay. So ngayon, yun ang mga eksenang mga ano dapat ninyong malaman. So, ang dami nating tinakil ngayon. So kailangan itong si Mekos lumabas din siya. Kung ikaw ay para sa BACC, volunteers. Pero alam nyo, na-meet ko na yan. Oh my God, it's unbelievable. Alam mo, Mekos, na-meet na kita. Saan ko siya na-meet? Hindi ko to kilala itong mga taong ito eh. Nung umuwi ako, alam mo, binabalikan ko yung mga pictures eh. Nung nakita ko yung pangalan, yung mukha, sabi ko, looks familiar. So binalikan ko yung mga picture ko sa aking phone. Na-meet ko siya sa Okada. May nag-invite sa akin, may isang celebration doon, at ay parang dalawang celebration doon. May nagpakilala sa akin na siya is ganito-ganyan. Pero during that time, alam mo, sa dami ng pinapakilala sa yung tao, ay hindi mo na alam kung sino yung mga yun. Di ba? Yung pala, nakasalubong ko na sila. May picture kami, pero hindi kami magkatabi. One day, I will, ilalabas ko yung pero not ngayon. Wag ngayon. Naloka ako, imagine mo kung magkatabi kami, pwede ka pa magpagbintangan. Naku, si Marlica o katabi ni Mekos. Imagine mo. Hindi ko kilala yung mga tao yun. Di ba pag pumunta ka sa party, oh hi, this is Marlica. Hi, ganun. Oh hi sir, you don't know them. Hindi mo alam, ito pala ay may mga kakilala na pala ni ganito, ni ganyan. Kaibigan na pala ni ganyan. So nagkatapat pa kami ni Mekos. Actually, naalala ko the way nung in-introduce. Kaya kung ako ay i-cross-exam kung paano ko siya nakilala, dahil first-hand account information, I can tell what happened. May picture kami. Pero during that time, ang na yun, yung event na yun, actually, yun ang event na yun parang party ba yun or is it yung may 2022 election yun, di ba? Yeah, tapos na yung election, parang party nung isang politiko. I forgot kung sinong politiko yun, pero pag hinalugog ko lahat ng impormasyon yun, malalaman ko. Isang party ng politiko, parang pasasalamat ka kasi nanalo siya. So na-invite ako, nahila lang ako doon. That was in Okada. So binabalikan ko yung mga picture, na-meet ko na pala ito. So ang question ngayon, ano nagagawin yung taong bayan? Di ba? Okay? So yan. Yan ang abangan natin. So kailangan paliwanagin ni Senator Bato ang lahat ng mga sangkot. Alam nyo, merong breaking news dapat ngayon. But I am just waiting for the right timing kasi we have to confirm. Hindi bonggang-bongga. Maaalarma talaga ang taong bayan dito sa breaking news na ito. But maybe before May 7, ilabas natin. Kasi kailangan ko pa ng additional information. Nakita nyo, ang daming mga puting ahas, ang daming mga informante kasi sukang-suka na sila kay Bangag. Okay? Sukang-suka na sila kay Bangag. Kaya magtataka kayo bakit nakakarating yung impormasyon sa Amerika. Sabi ni Senator Bato, ay bakit nakakarating kayo Maharlika sa Amerika?
just a text away. Diba? Just a text away kasi yung mga tao nakikita yung injustice. Grabe ang nangyayari ngayon. Ngayon, ano ang purpose itong vlog na to? Let's protect Morales na makarating siya sa May 7. Na dapat hindi siya magurgor dahil mismo mismo sinabi niya sa Senate hearing na kung merong gugurgor sa kanya, walang iba kundi ang subject. Sino ang subject? Si Ferdinand Marcos Jr. Alam mo, si Morales, parang pareho kami ng ng way of thinking yung sinabi niya yun. 'Di ba? Nung natanggap ko ang death threat sa akin noong December, sinabi ko sa inyo yun, 'di ba? Tapos gumawa ako ng video on my own at ni-report ko sila sa FBI na kung ano man ang mangyari sa akin, ang magugurgur sa akin si Lisa Marcos at si Ferdinand Marcos Jr. Minarka ko sila. Minarka ko kayo. Kasama si Sandro, lahat kayo. Pati si Tambaluslos. Marami sa listahan. Naloka nga eh. Hindi lang ako kayo. Ang dami kong nilista na kayo ang posibleng manggurgur sa akin. Ang kagandahan dito kay Morales, sinabi niya under oath. Ganon din naman sa akin. Nireport ko sa authority. It's the same thing. Kaya talagang dapat labanan natin mga to. Kasi the ultimate solution nila is to gurgur us. Gurgur lang ang kanilang sabi ni LMBA1, sabi ni Sir Dado, kailangan maunang lumabas sa kalye ang taong bayan sa kasusunod ang military dahil matutulad daw ang nangyari sa Cory administration. Well, we'll see, mga palangka. Tayo dito, sabi ko nga, gusto akong gurgurin ni Lisa at ni Marcos Jr. Gusto nila tayong gurgurin. Di ba? At lahat ngayon, hinahunting nila kung sino ang puting ahas, na wiretap, kung sino. Hindi yan ang solusyon para magkaroon ng mabuting Pilipinas. Panagutin si Kuting, ipatawag karay-karayin sa Senado o sa Congress, magpaliwanag siya. Di ba dapat ganun naman? No one is above the law dapat. Dahil nakalagay naman sa batas dyan na lahat dyan ng nakalasulat sa batas, walang exempted. Hindi po presidente ka, exempted ka. Nabigyan na nga ng immunity exempted pa rin sa ginawa sa mga gagawing kaso. So yun ang natin. Yun ang okay. Kaabang-abang palangga, sabi ni Selina Finlay. Okay? Ma'am, ang tawag dyan, Kampun Donors, sabi ni Del Scorpion. Tama, Kampun Donors. So kaya nga, VACC, asan kayo kung kailangan kayo ngayon ng taong bayan? Busog ba kayo, Mr. Boy Evangelista? Naawa ako sa inyo nung pinanood ko kayo na umiiyak kayo dahil ang anak nyo ginornog ng mga kriminal. Ngayon, tahimik kayo. This is about your country. It's not about yourself. Alam ko may edad na kayo eh. Itayo nyo ang inyong pinaglalaban, ang kredibilidad. Magsalita kayo, VACC at lahat ng mga NGO. Mga kaparian, nasaan kayo? Porque ba't si Marcos, nagbasa-basa si Marcos Jr. ng kanyang mga, ng mga dasal-dasal niya? Aanuhin nyo na lang? Pakakalimutan yung taong bayan? Kaya sabi ko talagang lulubog at lulubog tayo pag hindi kayo mag-speak up, mga palangga. Kaya mananawagan tayo talaga dito sa VACC. Okay, wala na si Jimenez eh. Jimenez narrated how the murder of his brother Jaime or Buboy by a drug syndicate in a case of a mistaken identity in December 1990 prompted him to help organize the victims' rights group Crusade Against Violence o CAV and now VACC. So ito yun yung mga nagbuwis na ng buhay na nawala na sila. Asan na yung victims advocacy rights? Okay? Asan na yung krusada ninyo para labanan ang mga biktima? Tahimik kayo, kaya nga tinatanong lang naman natin ang VACC, nagiging loan better na ba kayo? Nabusog ba kayo? Kapag kayo ay busog, kakalimutan nyo ang issue nitong kinasasangkutan ni Marcos Jr., kailangan niya nang mawala dyan. Sobrang hirap na Pilipino. Walang 20 pesos na kilo na bigas. Ang polvoron o ang shab-shab, 3-5 na lang, babangagin na Pilipino. Ang OFW hindi makauwi.
sa kanilang mga pamilya at hindi pag nasa ibang bansa sila, sobrang trauma, torture ang pumapasok ang nadudulot sa kanila dahil ang kanilang mga anak ay biktima ng 3-5 shab-shab na sini-sponsor, na state-sponsored. State-sponsored ni Marcos Jr. dahil walang nananagot, walang nagbubuwis ng buhay ng mga pulburon. Kita nyo naman yung driver na charge na pala ng pang-chuchuk-chak sa Amerika, protektado pa with bulletproof, with security pa. Putang ina, saan ka nakakakita? Only Marcos administration na ang masasamang tao, sila pa protektado. Ang whistleblower like Morales, ni wala man lang nag-initiate na protektahan siya. Para bang kailangan pa niyang lumuhod? Ano to, baliktad na? Anong gusto niyo? Lahat na lang ang Pilipino maging bangag? Kumbaga yung mga matitino, ano na natin, tanggalin natin yung matitino, ang mananaig lahat bangag? Yan ba ang gusto mo? Maging narco Philippines? Which is yan yung nangyayari. Nakikita nyo ang mga kapatid nyo, kayo mismo, mga anak ninyo, kayo ay lulong hindi lang sa pulburon, pati sa sugal. May nakarating sa akin, ang mga Pilipino ay lulong sa sugal. Sinong kumikita dyan? Ang mga tiwalis sa gobyerno. Si Sandra Gombok, thank you palangga, may inano sa atin, si Shinier, na yung mga pensyon ng mga elderly. Ang dami nagme-message, yung elderly delayed. Nire-require pa na magbigay ng panibagong mga credentials para parang pinapasubmit, tama ba? Pinapasubmit ng mga requirements uli ito mga pensioner na ito bago ibigay ang kanilang pension para ma-check kung sila ba ay buhay o buhay pa. Bakit ginagawa nila to? Dinidelay nila ang pension ng mga Pilipino. Siyempre, mga kababayan, wala silang pakialam sa mga matatanda nating mga lolo't lola o mga magulang. Kasi ina-after nila paano nakawin ang pera ninyo. So kung di kayo magsasalita, tatakpan ni Marcos Jr., i-cover up, like pagsabuatan ng mga religious group, tulad na lamang, yun nga yung kaninang pinakita ko na nagsalita siya, nagbasa siya ng mga bersikulo. Again, gusto nilang palabasin na tayo ang may problema, where in fact, sila ang may problema. Sila ang nagpapahirap sa atin. Di ba? Imagine mo, ang BACC tahimik. Kaya nga nabuo yung grupong yan dahil sa mga biktima na katulad ng kapatid ni Jimenez na nagbuwis ang buhay ng kanyang kapatid dahil tinegi ng mga sindikato. O baka mamaya, tanong natin mga kasabot nila Marcos, ang nagtegi kasi 1990, 1990 wala pa sila, wala pa. I'm just saying, bakit tahimik pagdating sa pulburon? Ito ang laban nyo. VACC, laban nyo sa droga. Nasaan kayo? Nasaan kayo? Bakit nakakabingi ang katahimikan nyo? Napanalo na ba kayo sa loto? O nabayaran na ba kayo? Nabusalan na ba kayong lahat? If you are for the people, if you are for the victims, kung kayo ay against sa pagnanakaw, sa lahat you have to speak up. Tahimik lahat, nawala yung mga dilawan kasi kakampi na pala nila. Andan na si Trillanes, andan si Ochoa na pumigil nitong pag-raid kay Marcos Jr. Andan sila de Lima, wala na. So, imagine mo, ako yung pinakaunang oposisyon na hindi man ako politiko. Ano man pala ako dito, kamatayan. Pareho kami ni Morales, di man kami politikong dalawa. Tumayo ako mag-isa at dumami na tayo. Kasi naniniwala ako na mas matalino ang Pilipino at paiiralin nyo yung puso at inyong mga utak. And we are winning now. Nailagay na natin sila sa yung mainstream media, kahit ayaw nila ilagay, nailagay na natin. Nailagay natin sa record ng Senado na si Marcos Jr. ay bangag. Ano ang gagawin nyo? Kumilos na kayo. Mag-speak up na kayo. Lahat gusto kayong busalan, even men and women in uniform. Ayaw kayo pag-Facebookin ni Kuting. Ayaw nilang manood kayo ng mga vlog ko o mga vlog ng iba. See that? Diktador, authoritarian, mga kabalangga. Proud Pinoy for life, you're a blessing to the Filipino people, Fair Lady Maharlika. Because of you, their dirty secrets are being revealed. Thank you for your strength and courage. We have to have strength and courage, all of us.
Bakit, ulitin ko sa kakilalang sa akin, bakit ako ganito? Sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako, nakita ko na yung mga injustice sa Pilipinas. Lahat yun, tinamaan ng kamao ko. Tinamaan, lahat na ng api sa akin, itong kamaong to, lumagapak sa pagmumukha nila. Bata pa lang ako, nagsimula ako, ulitin ko ulit, nagsimula ako nung from province, well, Manila ako pinanganak, pero from probinsya, mga palangga. Okay? From probinsya, ako ay binubuli. Bisaya, Batigas, Andila. Di ba? Bisaya pala. Ito ka ngayon. Oh. Ginaganon ko ng, yung mga nang-api sa akin, itinatamaan sila nitong kamaong ito. Di ba? Bisaya. Oh, ganun, binubuli tayo when you go to government offices. Ginaano tayo, ginasika-sika tayo, dinadaog-daog kita, 'di ba? Minamaliit tayo. Hindi naman lahat pala tinamaan ng kamao ko. Tinamaan sila ng malupit na ngangabels ko. And I want you to have strength and courage kasi eto lang ang meron kayo. Eto lang ang yaman. Wala na nga tayong pera, wala pa tayong courage, wala pa tayong strength. E di anong silbi natin dito sa mundong ito? Basahan na pwede na lang ipamunas, pwede lang itapon. Kaya sabi ko, if this is vested interest o personal interest, hindi na ako nagsalita. Malapit na ako sa kalan, nakailisa na ako kung sumunod ako sa kababuyan niya. Hindi batahan ako sa inauguration. Lahat, nandoon ako nung May 9. Nakita ako yung mga jejimonyo doon. Doon pa lang nagsimula na akong umaalma. Sabi ko, bakit tayo napapaligiran ngayon pa lang mga oligarchs na? Sa lahat na nakapalo sa akin, alam nyo yan, documented yan. I said that. Pero tumayo ako dahil sabi ko, actually may kausap ako kanina. Sabi ko, ma'am, talagang budol talaga lahat tayo. Never pumasok sa isip ko na dahil maybe I'm not politico. Sabi ko, never pumasok sa isip ko na kapag daw po si Marcos Jr. ay makipagsabuatan tayo, makipagnakawan tayo. No! Una akong umalma ng tinrato nila ang mga loyalista ng unfair treatment. Yung natumba na matanda doon na hindi man lang binigyan ng sasakyan, bago pa sila umupo, yung mga pagkain na ayaw na pinagdamot nila during campaign period. Natatandaan ko pa noong May 7 sa final, what do you call that? May 7 sa Soler. Yung pinaka-final. Kung nandoon kayo, may mga pinamimigay na hotdog doon at saka tubig. Ano ang sabi ko doon sa mga kasamahan ko? Sabi ko, bakit tayo lang ang may hotdog? Bakit itong mga kawawa? Biglang naalala ko ngayon, mga palangga. I remember that. Kung nandoon kayo, mag-a-agree kayo na may namigay sila ng hotdog na mga pagkain. Sabi ko doon sa mga nakausap ko, kahit na ako'y tuwang-tuwa dahil ang daming tao, sabi ko, bakit tayo lang ang may hotdog? Bakit sila doon sa likod wala? Ano ang sabi nung nag-inform sa akin? Ayaw ni Lisa. Dito lang to para sa atin. See? Ayaw ng grupo ni Lisa na ipamigay yung tubig at yung mga hotdog na yon. Nakain ako doon. Maghahanap ako ng video. Diba? Ayaw kayong bigyan. Yung mga lumapit, umakap sa akin doon noong May 7. Na umiiyak kayo, sabi sa akin, ma'am, sana Miss Marlica, magkatrabaho na tayo. May picture ako noon, documented yun. Kitang-kita ko yung emosyon ninyo na yun ang pinangarap ko na magkaroon tayo ng trabaho, ng kaalwanan. Pero binigo tayo ng mambubudol at bangag at addictus benedictus. Maliban pa dyan, nung una kong punta sa headquarters, kayo dyan na mga sarado ang utak na ipinagtanggol ko kayo, yung ibang mga dugyots. Binigyan ko kayo, hindi ko to sinusumbat, pero binigyan ko kayo ng pambili ng hamburger. Okay? Ng hamburger ba? Kasi nakita ko, doon sa taas lumalamon ang mga jutang ginimis, ang sasarap sa headquarters. Kayo ni isang tubig, walang pinapakain sa inyo. Ano ginawa ko? Binigyan ko kayo. Remember that? May dala akong M&M sa bag ko. Binigyan ko kayo.